Meron tayong Calamde used oil dito. Titingnan natin kung gaano kaganda o reliable itong Calamde used oil na 'to. May marami akong nakikita na sabi nila matipid 'to. Ito meron siyang tangke, meron siyang controller sa blower para dun sa kanyang apoy. Yan yung magko-control para kung gusto mo ng malakas yung apoy o mahina. Tapos yan yung chamber niya. Medyo sakto lang yung laki. Meron din siyang yun yung kanyang sapin para hindi malaglag yung kasirola. Ito almost 1 liter yung kanyang tangke para dun sa used oil na ilalagay. Pwede rin siyang used oil ng pinagprituan. Pero ito muna yung ginamit ko, tinesting ko kung maganda yung apoy. Hindi ko pa na-try yung mantika. Ito muna yung titingnan natin. Ito yung kanyang control, yung lagayan ng yung bukasan. Yan, pinatulo na natin yung langis. Huwag niyong pupunuin baka malunod. Lagyan ng tissue para maapuyan. Hintayin lang natin siyang uminit para kapag medyo umaapoy na yung oil, saka natin bubuksan yung blower. Yan, medyo sasaksak na natin yung blower. Start muna tayo sa mahinang blower para hindi mamatay yung yung apoy. Saka na natin lakasan kapag maganda na yung mainit na yung niya, chamber. Inubos ko na yung 1 litro. Yan, hintayin ko lang na hintayin ko lang na uminit. Tsaka ko kontrolin yung hangin. Tingnan ko kung gaano kaganda yung kanyang apoy. Siguro hintay lang tayo ng mga 1 minuto para lumakas na yung apoy niya. Medyo mapula pa sa umpisa kasi sinusunog pa yung tissue. Ito na, kontrolin na yung hangin. Kung yan, medyo inaangat niya na yung apoy. Sinusunog niya pa rin yung yung tissue. Tingnan natin kung blue flame nga ito. Sabi nila blue flame Ayan, medyo lumalakas na yung apoy niya. Hindi ko pa tinodo yung blower dyan. Kasi baka mamatay yung apoy Nandun pa yung tissue sa loob. Ayan. Yung niyan, yung kanyang gripo bale, hindi nakatodo. Patak-patak lang muna kasi baka malunod Saka na mag-control doon kung kailangan ng dagdagan yung oil or bawasan. Depende sa lakas ng kanyang apoy. Pagka malapit ng maluto siguro doon, medyo kahit patayin na kasi may naka-stack naman doon sa loob. Ayan, subukan ko ulit lakasan yung kanyang blower. Ayan, nawawala na yung kulay pula. Pero hindi pa ganun ka todo yung aking yung oil na yung kanyang gripo bale. Gumaganda na yung kanyang lumalakas na yung apoy niya. Ayan. Pinatay ko muna. Subukan natin yung control. Ayan, lalakasan ko ulit. Ayan, gumaganda na yung apoy niya. Nawawala na yung pula. Ayan, nagiging blue flame na siya. Ito na. Lumalakas na yung kanyang apoy. Mainit na yung chamber. Lumalabas na yung apoy dun sa butas ng chamber niya. Ito, patak-patak lang muna yung ating gripo para hindi mabigla. Ito, try na natin magpainit ng tubig.
Nilagyan ko muna ng kulang sa kalahati nung kasirola. Medyo malaki tong kasirola na to. Kung mapapansin nyo, ayan, lalagyan na ng takip. So, after 1 minute, tingnan natin. Ayan, medyo kulo-kulo na ng konti. May init-init na. May bula na ng konti. So, after 2 minutes, yan, medyo umuusok-usok na. Mainit-init na rin yan. Pero medyo nasa mid, ano lang yan, range yung apoy. Malapit ng kumulo ng todo. Init na. After 4 to 5 minutes, ito na yung kulo niya. Sobrang kulo. Talagang ganda ng apoy. Napakainit. Ayan, pag may inaapoy, ganyan. Pag may inaangangin, ganyan. Pipihitin ko, lakasan ko. Very good. So, ganito naman yung pagpatay. Hinaan lang yung hangin. Tapos kuha ka lang ng pantakip. Kahit ano, basta patakpan mo lang hanggang sa mamatay na. Ayan, mas maganda kung maubos mo muna yung oil na nilagay mo para hindi na umusok na ganyan.